Marami na ang naiengganyo sa paggamit ng vape maging sa mga kabataan. Pero ano nga ba ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito? Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Muling binigyang diin ng isang eksperto na hindi totoo na less harmful o mapanganib ang paggamit ng vape kumpara sa tradisyonal na paninigarilyo. Maraming chemical pa rin anya ang meron dito gaya sa sigarilyo. So please do not make any mistake in thinking dahil hindi mo sinunog, hindi mo malalanghap ang lahat ng mga chemical na makikita mo doon sa tobacco product. You will still be able to inhale. Anya dahil sa proseso na meron sa vape, ay nagkakaroon ng mga chemical na una namang hindi nakikita sa ingredients sa e-liquid na ginagamit dito. Gaya ng nickel, lead, lithium at marami pang iba na pawang mga metallic content. Therefore, it is not true that the smoke you see created with vaping is vapor. It is an aerosol. We can actually just term it smoke. Hindi rin dapat agad magtiwala anya na ang isang produkto ay walang halong nicotine. Kinakailangan muna na dumaan ito sa pagsusuri. At mula dito ay nakakaapekto ito sa kalusugan. We can expect with hardening of the blood vessels, we can expect that it can cause an obstruction or blockade not to the blood supply to any parts of the body. Tulad na lang sa puso, utak o bato. Kasabay pa nito ang posibilidad na magresulta din sa cancer. Pero para hindi na mauwi dito, ay may libreng smoke cessation program ang Lung Center of the Philippines para matulungan ang mga desidido ng tumigil sa paninigarilyo, kung saan pwedeng tumawag sa hotline na 1558. Pero nananatiling mababa ang bilang ng mga tumatawag dito. Actually, ang pagtawag talaga is voluntary. Kaya nga po, kinukumbinsi po namin. Based sa mga datos namin sa nakaraang 2023, so around 20% ang quitters namin. So halimbawa sa 100 na may enroll sa programa, 20 po yung successful na makakapag-quit. Para masabi na successful quitter ang isang individual, kinakailangan na higit 6 na buwan na hindi na ito nagve-vape o naninigarilyo. Kasama sa proseso ay ang pagsailalim sa 8 hanggang 12 linggo na counseling. Meron ding nicotine replacement therapy. Dito ay may nicotine patches para makatulong na mawalan ng urge o kagustuhan na manigarilyo ang isang tao. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.